For our first device used to measure fluid flow, we have the orifice. Pag sinabi nating orifice, it is an opening na usually circular in shape with a closed perimeter through which fluid flows. It is used primarily to measure or to control the flow of fluid. The upstream face of the orifice may be rounded or sharp. So pag sinabi nating orifice, in other words, it can be any opening basta dinadaluyan siya ng fluid. And depende dun sa shape, orifice may be circular, square, or rectangular. So ibig sabihin, hindi importante actually kung ano yung shape niya. So yung shape na 'to actually affects lang naman yung ating area of flow. Pero kung kabisado naman ano yung mga area ng iba't ibang shapes, I think wala naman tayong magiging problema 'no? Kaya nga lang ang pinaka-common kasi na ginagamit for orifice is circular. And also yung ating opening has also an impact dun sa ating orifice. So ang pinaka-common na ginagamit is the sharp crested orifice due to its simplicity in design and construction. So kung babalikan niyo yung ating device coefficient, 'di ba meron tayong iba't ibang value ng device coefficient depende kung anong opening. So merong sharp crested, square shoulder, and so on. So try to go back dun sa ating mga previous slide na lang. So yung pinakauna dun, yung sharp crested, yun yung pinaka madalas gamitin. Next, for the formula dito sa ating orifice. So first case muna, meron tayong orifice with constant head. So when we say constant head, hindi nagbabago. Ang tinutukoy nating head dito is the head which causes the flow. So eto yung ating apat na formula for the actual and theoretical values ng velocity and discharge. So dito muna kay theoretical velocity. So V sub t is equal to square root of 2gh. So this formula, napakita naman natin yan last time kay derivation ng head loss. So from here, so si z1 minus z2 equal siya kay v squared over 2g, wherein si z1 minus z2 in-express natin siya as the head h. Wherein ang theoretical v2 natin is square root of 2gh. So ganito na derive na yung formula na nandoon. So yun yung eto. So para maging actual, 'di ba, ang ating CV, this is actual velocity divided by the theoretical velocity. So if you want to get the actual, cross multiply lang. That's CV times V sub t. Kaya yung ating actual velocity dito, formula ng theoretical minultiply lang ng coefficient niya. And dito naman kay theoretical discharge, so dito, etong formula na ito, this came from A times V lang. So if you want theoretical discharge, ang gagamitin mo, theoretical area and then theoretical velocity. Now, ang tinutukoy nating theoretical area dito, yun yung area mismo ng orifice dun sa formula ng coefficient of contraction. And then, etong kay actual discharge, ulitin natin. Say Q is equals to AV. So, kung eto lahat ay theoretical, tapos gusto mong gawing actual yung discharge mo, so etong theoretical area and velocity, kailangan ang gamitin mo ay magiging actual na rin sila. So, ang conversion natin, say, dun sa ating coefficient of contraction, di ba, this is the area sa vena contracta divided by area ng orifice. So, ang ating actual na area dyan, yan yung area mismo dun kay vena contracta. So, that's CC times A, dun sa mismong orifice. So, dito, if you want an actual na discharge, so sa area, ang gagamitin mo, actual area. So, ito. So, CC times the area ng orifice. Now, if you want actual na discharge, so ang gagamitin mo din is actual na velocity. So, ang actual na velocity natin is this one. So, ibang multiply natin siya ng CV and then VT. Now, rearranging this, pag pinagtabi natin yung dalawang coefficient, so area times theoretical velocity. So, remember the relationship ng tatlong device coefficient natin. So, ang product ng CC and CV, that's the coefficient of discharge. So, CD, area ng orifice times the theoretical velocity. So, ang theoretical velocity natin, ito siya. Kaya, ito yung formula natin for Q. So, yung C dyan, that's CD. So, wala lang subscript. So, that's the formula dito sa ating orifice with constant head.
However, etong H na 'to, sa 4 na formula na 'yan, that's the total head producing flow which varies depending on prevailing flow conditions. So, depende ano yung itsura ng system natin, ano yung setup doon, puwedeng magbago yung pagsusukat natin ng head na 'yan. Para mas maintindihan, meron naman tayong mga figures dito. So, let's say, for case 1, orifice discharging from a tank exposed to atmospheric pressure. So, dito ang ating head H, so yung capital H dun sa 4 na formula na 'to, equal lang siya dun sa maliit na h dito sa ating figure. Kasi maliit na h, from the surface ng ating open tank, papunta dun sa pinakagitna ng ating orifice mismo. So, that's the case 1. For case 2, ito namang case na 'to is open tank siya and then merong linear acceleration. So, kung natatandaan niyo yung formula natin kay vertical motion, kay relative equilibrium last time, so ito rin yun. Pero yung formula kasi doon is a formula ng pressure. So, doon kay relative equilibrium, ito kasi ay P. Tapos dito meron naka-multiply na gamma. So, dito naman, head lang naman ang kailangan natin. So, kaya ito lang. So, I hope natatandaan pa rin kailan nagiging plus, kailan nagiging minus. So, plus etong gagamitin kapag pataas yung motion, then minus naman kapag pababa yung motion. So, that's case 2. For case 3, so closed tank na merong air pressure dun sa ating compartment. So, ang gagawin natin, yung pressure na yan, i-equate natin or express natin in terms of an equivalent na pressure head. So, ang pressure head natin, that's P over gamma. So, yung gamma na yan is the gamma ng liquid dito mismo sa ating butas or sa ating orifice. So, take note, no? Ang gagamitin na gamma to express this P is kung ano man yung gamma na nakatapat mismo ng ating orifice. So, meron kasi tayong case na ganito. So, multiple layers of liquid. So, dito, yung ating head causing the flow is H2. So, ito yun. So, from the top ng ating blue layer ng liquid to the center of orifice. Ngayon, ito namang second term na yan, H1 times gamma 1 over gamma 2. Kung matatandaan nyo yung isang formula natin kay principles of hydrostatics, ito yung ginagamit sa pagko-convert ng head in terms of one liquid papunta dun sa another na liquid. So, take note dito, kung ano man yung head na equivalent na itong gamma 1, so yun yung H1, so i-convert mo siya in terms of gamma 2. So, yan yung conversion. And similarly, yung air pressure dun sa taas, i-convert mo siya into an equivalent pressure head nung liquid mismo na katapat nung orifice natin. So, kaya gamma 2 yung nandito naman. Kung 3 layer, o di madadagdagan lang ng ganito. Kung 4, di 3 ganyan yung ating head. Okay? So, for another type, we have a submerged orifice. So, pag submerged orifice, the total head causing the flow is the difference ng elevation ng dalawang water surface. So, dito kasi, titigil ang pag-flow dito sa ating submerged orifice kapag pantay na yung tubig dito sa ating dalawang tank. For example, naging ganyan na yung water level. So, kapag ganyan, pantay na, basically, yung difference ng H1 and H2 is 0 na. Ibig sabihin, wala ka ng H. So, hindi ka na rin magkakaroon ng velocity. Kasi remember, ang V natin, di ba? That's square root of 2gh. So, kung 0 to, so wala ng velocity. Ibig sabihin, hindi nadadalo yung tubig sa loob ng ating submerged orifice. And then, for case 6, we have orifice discharging from a tank with large surface area. So, ito is derived again from the Bernoulli's energy equation. So, ito yung case naman na meron lahat. Dun sa mga previous na case natin, yung 1 to 5 kasi, so galing lang din sila dito. Kumbaga, yung case 1, wala itong tatlo. So, di ba ito yung itsura ng case 1 natin? Yan, H na malaki equals to H na malaki. Ibig sabihin, wala lang yung ibang term na nandito. Tapos yung case 2 naman, yung merong pressure, say, ito lang ang meron. Wala ito, wala yan. Parang ganun din ang nangyayari, no? Kumbaga, ito yung formula natin kapag present lahat. So, merong
difference in elevation ng ating dalawang water level, merong velocity. So, ito actually madalas wala rin itong velocity head na yan. Same with this pressure head. So, depende na lang talaga sa case, pero lahat ng case 1 to 5 natin is from this equation ng H. Kailangan nyo lang determine ano yung present doon sa ating system para ma-determine ano yung governing na total head causing the flow. So, that's the different formulas for H natin para dun sa apat na formula na nauna. Next, so kung meron tayong orifice with constant head, meron din tayong orifice involving projectile. So when we say projectile, so very physics, no? So dito, ito yung example natin. So meron tayong elevated tank na merong orifice dito sa bandang baba. Tapos, mag-flow outside yung ating liquid. So, possible itanong, so let's say tumama ng X horizontal distance away from the opening. So, gaano ka taas naman yung binagsak niya. So, mayroong mga ganitong tanong, no? So, I hope familiar naman kayo dito sa ating mga formula kay projectile. So, itong si una, by definition, di ba, ang velocity naman natin, the distance over time. So, kumbaga, in-arrange lang, x is equal to v times t. V times t. Now, dito, as you can see, meron kasing x and y component yung ating velocity. So, dito, originally, yung ating vx, ang meron, si by naman ay 0. Kasi horizontal yung initial na velocity natin. So, kumbaga, pag ganito sana siya, kaya nga lang, since merong gravity, sa kaya nag-flow or nag-curve downward yung direction niya. So, ang ginagawa naman, yung ating Vx, equal siya kay V cosine theta, while si Vy, equal siya kay V sine theta. So, if you want to get this, no, yung mga components ng ating velocity, ito yung ginagamit. So, yung theta is the angle or initial angle ng ating velocity. So, dito sa figure natin, ang ating theta is 0 kasi horizontal yung ating V. Pero possible lang itsura kasi ng projectile natin, say, ito yung ating orifice. So, pag ganun yung tubig mo, so ito yung initial na direction ng velocity. So, meron kang value ng theta dyan. Pero dito sa figure no, ay 0 ang ating theta. So, dito, siguro para mas ma-recall, let's try to derive na lang itong mga formula na to. So, ito yung una. Yan na yung derivation niya. Simpleng formula ng velocity. Para dito sa pangalawa, so next slide na lang natin. So, by the way, dito, no, mayroong kayong nakikitang negative dyan. So, nilagay lang actually yung direction ng ating gravity. So, si gravity naman is downward. So, ang direction natin dito, downward is negative. Pero itong pangalawang formula natin, y is equals to v1yt minus 1/2 gt squared. So, baka mas familiar kayo dun sa version na to. So, si v, or si x pala, sorry, or y na lang lagay natin. That's v initial times t plus 1/2 acceleration times squared. So, baka mas familiar kayo sa version na to. So, ito rin naman yung tinutukoy natin doon, no? Pag minsan, ito ay x if horizontal distance ang nire-refer natin. So, saan ba nanggaling ito? So, by definition, when we say acceleration, diba, this is the change in velocity with respect to the change in time. So, dito, ang ginagamit natin kasi, it is negative g. So, acceleration due to gravity. But if we remain dito kay a is equal to dv over dt, so kapag nag-integrate tayo, pwede natin express na yung change in velocity equal siya kay acceleration times the change in time. And then if we integrate this, integral ng dv is v na lang. So integral ng a dt, siya ay magiging a times t plus arbitrary constant. So, di ba meron tayong plus c lagi kapag nag-integrate. Pero dito yung constant na to, ang dinadagdag dyan is yung ating initial na velocity. So this is final velocity. Ngayon, kung integrate natin yan ulit, so di ba ang ating v naman, that's dx over dt. So if you want to express dx, that is at
plus original velocity dt. Tapos integrate ulit natin, integral ng dx magiging x na lang. So integral ng at siya ay magiging a t squared over 2. So with respect to t kasi, so t yung operator natin, constant yung acceleration dyan. Integral ng vo, si vo ay constant din. So constant, integral niya magiging constant times variable. Plus c. So yung plus c naman natin dito is actually yung ating original na position. Or that's x sub o. So dito, kung wala namang value yung x sub o natin, so itong part na to is equal lang din dito. So hindi lang natin nalagay na yung original na position niya. So possible na yung original position niya kasi, let's say at time is equal to 0, ang value ng x sub 0 mo is naka-origin. Or 0 yung value ng x sub o na yan. So kaya ang matitira is ito lang. Pag ni-rearrange natin yan, ito yan. I hope nakikita yung pinagkaiba nila, no? Nauna lang kumbaga etong term na to. That's the second formula natin. So yun nandito kasi, yung ating acceleration in terms of the gravity siya. So ang mangyayari, yung a natin dyan, papalitan lang natin ng negative g. So kaya naging ganun yung itsura ng formula natin sa previous slide. Okay? So yung pangatlo naman, so bf squared minus equals to v1 squared minus 2gy. So saan ba nanggaling ito? Pakita na lang din natin. So ulitin natin, when we say acceleration, this is dv over dt. So etong si dv natin, that's the change in velocity. Pag change naman, di ba, pwede mo sabihin na siya ay difference ni final value minus the initial value. So this is final velocity minus initial velocity divided by the time elapsed. Ilagay ko na lang dito t. So from this, we can rewrite this in terms of t. So si t ngayon equal siya kay vf minus vo divided by a. Now etong formula na yan, isa-substitute natin dun sa formula na, saan ba? Eto. So si v, rewrite ko etong part na to, no? Lagay ko dito. So we have vo or v final equal siya kay vo plus at. Wait lang, iba pala. Ito pala ang gagamitin natin, hindi yan. Sorry. Saan na ba yun? Ito na mismo gagamitin natin. Ito, mali ako ng substitute. So from that, ito no, susulat natin dyan. So yung ating x ngayon, equal siya kay vo. Ang t natin na gagamitin is this one. So ang t natin is vf minus vo. So para magkaroon ng squared pala, divided by a. So this is vo times t plus 1/2 a, tapos ang t mo ulit is this one. So i-squared mo lang yung vf minus vo over a squared. So simplify natin. X is equal to, so distributing vo, we have vo vf minus vo squared over a plus a over 2 quantity ng, so square mo yung numerator, square mo yung denominator. So ang ating vf minus vo na naka-squared, so just use FOIL, no? So pero kung irerekta yung FOIL nyo yun, that's vf squared minus 2 vf vo plus vo squared divided by a squared. So a dito sa taas, a na dalawa sa baba. So pwede nating gawing 1 na lang ito. Tapos 1 na lang yan. So this is r simplified. So i-simplify pa natin to further. So tanggalin natin tong, or pagpareha natin na merong 2 dun sa ilalim. So ang gagawin ko,
Etong first term imu-multiply ko ng 2/2. So, nag-multiply ako ng 2/2, this is numerically 1 lang naman, so walang magbabago 'no? Pero 'pag sinimplify natin, so distribute yung 2/2, sa numerator meron ka ng 2 VOVF minus 2 VO squared, sa ilalim meron kang 2A. Plus, eto naman, so parehas na sila actually na 2A. So, pwede nating pagsamahin sa iisang denominator. Lakayan ko na lang. So, yung nasa taas dito plus VF squared minus 2 VF VO plus VO squared. So, meron ka ng parehas na denominator. So, dito ang pwedeng mawala, so positive, negative. And then eto, dalawang negative, isang positive. So, magiging isang negative na lang siya. So, if you simplify this, unahin ko itong VF squared na positive. So, VF squared, negative 2 plus 1, so that's negative 1. So, negative 1 or just negative VO squared. Then, this is divided by 2A. Now, cross multiply natin itong denominator dun sa kabila. So, si VF squared minus VO squared equal siya kay 2AX. And then etong si VO, lipat mo sa kabila. So, si VF squared equal na ngayon kay VO squared plus 2AX. So, I hope hindi kayo naduduling, no? Kasi nag-overlap na dun sa pangalan ko. So, ito na yun yung formula natin na pangatlo. So, VF squared equal to VO squared minus 2GY. So, ang ginawa lang ulit, etong A in-express natin in terms of negative G. So, kaya naging minus 2GY siya. Okay? So, that's the derivation ng ating pangatlong formula. And then, etong pang-apat naman na nandito. So, this one came, kumbaga, pag pinagsama itong dalawang yan, makukuha natin ito. Okay, let's try. Next slide na lang. Meron pa ba tayong susulatan? Okay, magsingit lang ako ng isang slide. Okay, so from equation 1 natin or yung ating equation 3, using yung ating first formula, so V times T, tapos yung pangalawa naman, that's Y is equal to, or wait lang, so Y equal to, so nung ulit yun, that's VT minus, so that's VOT plus 1/2 AT squared. Pero dito, so para mas kamukha siya talaga, yung acceleration, express na natin siya in terms of t negative na g. Okay? So, to derive this, eto, i-substitute natin dun sa second equation natin. So, pero ang gagamitin natin, eto muna, express natin in terms of t. So, si t natin, that's x over v. So, ang gamitin natin dito is si VO na lang. VO. So, dun sa ating equation 1, so in terms of x kasi siya. Tapos yung nandito is in terms of y. So, lagay natin yung kung anong component sila. So, eto siya ay Vx. Ito naman siya ay Vy. So, ito ay Vx. Okay? So, sabi natin, getting the component ng ating velocity. So, si Vx, pwede mo siyang isulat as the original velocity. So, the original na total velocity, cosine theta. And also, yung Vy dyan, that's V sin theta. So, palitan natin. So, si Vy, that's V sin theta. Tapos, yung T natin, ito siya. X over V cosine theta. Minus 1/2 times G. Tapos, yung T natin is the square of this one. Times
x over v cosine theta na naka-squared. So, if you simplify this, magka-cancel si v. So, ang matitira, x sa taas times sine over cos. So, si sine over cos, that's tangent, di ba? Pwede mong i-rewrite yung first term as x tan theta. Minus, so dito, pwede mong distribute yung exponent kay numerator and denominator. So, ang mangyayari, meron kang 1/2 g x squared over v squared cosine squared theta. So, if we simplify it once again, this is x tan theta. Sa taas, meron kang gx squared. Sa ilalim, meron kang 2 v squared cosine squared theta. So, ito naman yung ating pang-apat na formula. So, ito kasi ginagamit primarily to express yung relationship ng x and y dito sa ating figure, along with the angle ng ating projectile. So, that's our formulas pagdating kay orifice involving projectile. Now, next, so orifice with falling head naman. So, kanina di ba meron tayong constant. So, pag constant, so although merong dumadaloy, so balikan natin yung figure. So, yung pinaka-unang case na lang. So, dito, ito yung pinaka-prominent na example ng constant head. So, although merong lumalabas na tubig, no? So, constant pa rin siya kasi possible. Meron kang Q out dito, pero meron ka ding Q in. Ibig sabihin, kahit nababawasan dito kay orifice, merong constant na inflow ng tubig para mapanatiling constant yung H na yan. So, that's constant head. However, kapag wala yung Q in doon, so syempre, hindi na constant yung head mo kasi nababawasan siya. So, yun naman yung case natin dito kay orifice with falling head. So, the flow through orifice, burst, nozzles, or tube is considered steady when the total head producing the flow, H, remain constant with time. So, hindi siya napapalitan. So, although meron namang babawasan, pero immediately napapalitan, so it's still constant yung H, no? Pero under this condition, the discharge is Q is also constant. And the volume of fluid discharge over a given time interval T may be expressed as this. So, ito yung pinaka-original formula natin ng Q, di ba? Na sabi natin, Q equals siya kay Vt. So, express lang natin, volume is equals to the product ng Q times T. However, in many practical situations, so yung ating head ay nagbabago during outflow. And this variation in head results in a corresponding change in discharge, thereby producing unsteady flow condition. So dito, pag mas malaki kasi yung head, mas malakas yung agos. So, parang ano lang din, jug ng tubig. Di ba kapag puno pa yung jug, medyo malakas pa yung lumalabas na tubig sa pinaka-gripo niya. Pero pag konti na lang din yung laman ng jug, medyo mahina na yung lumalabas na tubig. Kasi nga, mababa na rin yung kanyang head. Remember, head is what causes the flow. So, dito sa ating orifice with falling head, ang common na tinatanong actually is the time to empty a tank. So, dito meron tayong cylindrical tank. Meron siyang Q in, pero meron ding Q out. But let's say na yung Q out ay mas malaki. Ibig sabihin yung lumalabas, mas marami kaysa dun sa pumapasok. So, syempre, darating yung time na mauubos yung laman kasi mas marami yung lumalabas. So, to get the time to reduce yung initial head. So, ang initial head natin from the original na water surface papunta dun sa gitna ng orifice. Yun yung H1. So, kung gusto nating pababain from H1 maging H2 na lang, ibig sabihin hanggang dito na lang yung water level natin. So, this is the required na formula for that type. So, ngayon, saan ba nanggaling ito? Let's try to show it. So, ang ating V, sabi natin, the volume, kumpletuhin ko na lang. Si volume, pagkamalan yung velocity eh. This is Q times the time elapsed. So, yun nandito natin na formula. Ito. So, volume is equals to Q times T. Now, etong volume natin, syempre kapag merong lumalabas, nagbabago. So, tong V na yan, it changes. Let's say meron kang change in volume dV.
So, pwede natin itong express. Let's say meron kang Q in and Q out. Yung discharge Q na to is the difference ng dalawang discharge mo. So, that's Q in minus Q out times kung ilan man yung time na mag-i-elapse. Now, from this, since time yung gusto nating malaman, pwede nating i-divide sa kabila yung discharge. This is dV equal to Q in minus Q out. So, next slide na lang natin kasi medyo wala na tayong pagsusulatan. So, ulitin ko lang isulat. So, yung ating T, or you'd say that's dt actually, no? So, ulitin natin dito. So, ang change in velocity, syempre, change in volume, mag-change yan with respect to the change in time then. So, this must be dt. So, this dt equal to the change in volume divided by Q in minus Q out. Now, suppose we are trying to drain. So, pag gusto nating i-drain, dapat yung Q out is greater than Q in. So, assuming that AS is constant, so if AS is constant, so ang tinutukoy naman nating AS dito is the area ng, or the surface area ng ating mismong fluid surface. So, dun sa ating figure kanina, ito yung ating AS. So, for this case, let's say cylindrical yung ating tank. So, pag cylinder naman, constant yung area ng base niya, di ba? So, kapag constant yung AS natin, since nag-change yung volume, and if you consider a constant na area, so ang magbabago lang dito is yung height ng tubig. So, ibig sabihin, yung dV na yan, if AS is constant, pwede natin siyang express into a constant area times the changing height ng tubig na lang. So, papalitan lang natin, then we copy the Q in minus Q out. So, dito, to get the time, syempre, kailangan mong integrate. So, integral ng dt, yan ay magiging t. Ngayon dito, ang nagbabago, take note, is the h. So, si AS ay constant. Kasi in-assume natin siya to be constant. So, since h yung ating operator, dapat yung upper and lower limit mo is in terms of h. So, ang ilalagay natin sa lower limit is yung initial na height. So, initial na height dun sa figure h1, ang final height natin is h2. Then, copy AS dH over Q in minus Q out. So, ito yung ating general na equation for the time to lower the head from H1 to H2. So, ito yung nandito, no? Na formula natin. So, let's try to modify this. Kasi hindi naman yan madalas yung ginagamit na actual na formula natin, no? So, let's say, from this equation ng T, let's assume na walang pumapasok, constant na outflow lang. So, if Q in is 0, ang ating equation, pwede natin sabihin equal lang siya kay integral ng, so from H1 to H2, AS dH divided by, so 0 minus Q out. So, negative Q out na lang. Or yung negative dyan, pwede mong ilagay dito sa unahan. As you can remember, one of the rules ng integral, if you interchange yung upper and lower limit, mag-change din ng sign yung ating integrand. So, ito yung integrand natin. So, ibig sabihin nun, kung pagpapalitin mo yung upper and lower limit, let's say, from H2 to H1. So, dito kasi, sa ating figure, di ba, mas malaki si H1 kesa kay H2. So, usually naman ang upper limit natin, mas malaki ang value kay lower limit dapat. So, dito kasi sa equation na to, in-express natin siya in terms of the initial and final height ng tubig. Pero kung inayos natin dito, so mawawala lang naman yung negative, pero ASDH over Q up na siya. So, eto yung mas madalas actually na gamitin na expression ng time. Yung Q out na nandyan naman, depende yan kung ano yung opening. So, kung orifice yung opening, kung saan dumadalo yung tubig, ang gagamitin mong formula, Q ng orifice. So, di ba ang Q ng orifice, ito siya. Yan. So, ito yung discharge sa isang orifice. So, yan ang gagamitin mo ngayon dun sa formula ng integral na yan. Balik ko lang.
So eto, puwede niyong kabisaduhin, eto yung general. Kasi eto rin yung formula na gagamitin natin kapag tube, kapag nozzle, kapag weir siya. So ang pinagkaiba lang nila, siyempre kung anong device yun, so formula ng discharge sa device na yun ang gagamitin dito kay Qout. Let's say, orifice naman, etong inuuna nating i-discuss. So kapag orifice yan, so if orifice, ang Qout natin that is C, coefficient of discharge, area ng orifice, square root of 2GH. So palitan lang natin, T is equal to integral from H1 to H2 ES dH over C, area ng orifice, square root of 2GH. So dito, if we assume that AS is constant, itong mga to actually ay constant din sila. So coefficient of discharge, hindi naman yan nagbabago basta we're considering the same orifice. The same in the area. So since constant si AS, C, and then AO, and even si 2G dito, so hindi naman nagbabago yung gravity no, unless lumipat ka ng planeta siguro. So since wala naman yun sa problem natin na maiso-solve later on, so pwede mong ilabas lahat ng constant. So eto ngayon, lalabas natin, say AS is constant, lalabas mo siya. Same with C, AO, and then, or sorry, that's AO, and then square root of 2G. So ang matitira lang sa loob, so from H2 to H1 to DH over square root ng H na lang. So that's an expression ng T. So ito na yung general na formula natin. So kung gusto niyo naman siyang evaluate, if you want to evaluate it, so let me rewrite it muna. So wala nang pagsulatan, magsingit lang ulit ako ng isang slide. Okay. So rewrite ko lang 'no. So T is equal to the AS na constant divided by C, area ng orifice, square root of 2G, integral from H2 or H2 to H1 dH over square root of H. So para ma-evaluate natin yung integrand, so etong si 1 over square root of H, so pwede natin 'tong i-rewrite. So integral from H2 to H1, H raised to negative 1/2 dH. So pwede naman ganyan 'no kapag square root. So ang square root naman ay exponent na naka-fraction. So 1/2. Tapos since nasa ilalim yung square root, lipat mo sa numerator magiging negative siya. So para mas madali siyang integrate. So kasi ang integral ng H raised to negative 1/2, yan ay H. So negative 1/2 plus 1, positive 1/2 divided by 1/2. This is 2H raised to 1/2, and this is to be evaluated from the H2 to H1. So ang T natin, kopyahin ko yung nasa unahan niya, AS over C, area ng orifice, square root of 2G. So dito, yung 2, pwede mong ilagay na dito sa unahan kasi constant naman siya. Ang susubstitutean mo lang naman ng value is yung H. So ngayon, pag sinubstitute natin yan, so 2AS over C AO square root of 2G. So una, substituting H1, so upper limit. So that's etong si H raised to 1/2, di ba? This is square root of H. So substituting yung upper limit, that's square root of H1 minus substituting yung lower limit natin na H2. So eto na ngayon yung ating direct na formula in finding the time. So kung ayaw nyo nang mag-integral, so pwedeng eto na lang ang kabisaduhin natin 'no. So yang mga formula na yan naman yung mga nandito sa mga susunod natin 'no. So ito kapag in-assume mo na 0 yung Q in, then eto yung ating derived formula. Eto yung hindi pa na-integrate.
Ito naman kapag na-integrate na. Now take note, this formula is only applicable kapag constant yung AS mo. Tulad dito sa ating figure. Pero kung hindi man constant yung AS, kailangan mong bumalik dito sa formula na mag-i-integral ka muna. So ang gagawin mo diyan, yung AS na 'to kailangan mo siyang express in terms of H. For example, ganito ang itsura ng orifice mo. Kasi meron kang frustum of a cone, tapos ang orifice mo nandito sa ilalim. So ito yung outflow. So hindi constant yung cross-sectional area, yung H natin kailangan mong express in terms of H. So yung AS kailangan mong express in terms of H kasi nagba-vary siya. So that's the formula for orifice with falling head. Another is we have orifice with falling head pero meron tayong submerged orifice or connecting tube naman. So dito same derivation actually dun sa ating nauna kanina. Kaya nga lang dito since hindi na magkaparehas yung AS1, so dito meron tayong dalawang tank, so hindi magkaparehas yung kanilang surface area. Now, ang gagawin natin dito, so saan ba nanggaling yung formula na yan? So it came from T is equal to integral E is equal to integral from H2 to H1 AS dH over Q out. So eto yung nandun kay previous na derivation natin, no? So ang gagawin lang natin kasi, since etong AS hindi na lang siya iisa, and etong si DH also, kailangan natin siya express in terms of the change in height ng dalawang tank natin. So dito, yung DH natin, pwede kasi natin tong express as D, change in height dun sa ating tank 1 plus the change in height dun sa ating tank 2. So saan ba natin to makukuha? For example, eto, sa tank 1 natin, eto yung kailangan ibaba ng height. Lang hindi makita. Ito mismo, ito yung ating DH1. While ito naman, ito yung ating DH2. Kasi, kung ano man yung ibinaba dyan, yun din naman yung aakyat dito sa kabila. So, as you can see, di ba, etong buong height na to, equal siya dun sa buong height na yan. So, from that, we can say that, so DH1 plus H2 plus DH2 equal siya kay H1. So, kapag nilipat mo yung H1 doon, or yung H2, so this is DH1 plus DH2 equal to H1 minus H2. So, itong difference ng H1 over H2, di ba yan yung ating change in head. So, kaya ito yung ating formula. So, I hope na sundan siya. So, ito yung DH na gagamitin natin dito. Okay? And also, we need to take note na yung kung ano man yung pababawas na volume dito kay tank 1, yun naman yung magiging na volume dito kay tank 2. And syempre, titigil lang ang pag-flow kapag pantay na ulit ang tubig sa loob ng dalawang tank natin. So, if you want to get the time from H1 para maging H2 siya, so take note yung H dyan is the difference in water level ng dalawang tank. So, yung ating dV1 or the change in volume sa tank 1, that's equal lang dun sa change in volume kay tank 2. So, si dV1, we can express this as AS1 DH1. So, ASDH ang dV, di ba? So, AS1 DH1 equal siya kay AS2 DH2. So, doon sa formula kasi natin, di ba, na DH equal siya kay DH1 plus DH2. So, kailangan nating express yung ating change in height in terms of the another change in height ng kabilang tank. So, dito ang gagawin na lang natin, itong si DH2 ang i-convert natin in terms of DH1.
So, bakit ba natin kailangan gawin yun? Kasi, in order to get the time required para mag-change to H1 to H2 yan. So, we can say naman, ang magiging pinaka-main na formula natin, so equivalent lang yan kay T, wherein integral from H2 to H1 AS1 DH1 divided by Q out. So, ito kasi yung pinaka-main na susundan nating formula. Kasi since eto nga siya, the change in volume dun sa unang tank, equal siya kay change in volume sa pangalawang tank. So, pwede mong sabihin na para ma-compute yung time para maging H1 to H2 siya, may consider yung time na lang dito sa tank. Kasi kung ano man yung mababawas dito, yun yung V loss niya, yun din naman yung V gain dito sa kabila. Magfo-focus na lang tayo dun sa change in area and change in height ng ating isang tank. Kasi parehas lang naman sila ng volume loss and volume gain. So, kaya dito, ito yung main formula natin. Ibig sabihin, yung ating DH2, we need to express it in terms of DH1. So, dito, yung ating DH2, we can express it as AS1 over AS2 DH1. So, ito ngayon ang isa-substitute natin dito. So, we have DH is equal to DH1 plus yung DH2 natin, ito na lang ang gagamitin ko. So, that's AS1 over AS2 times DH1. So, parehas na silang in terms of DH1. So, pwede natin i-factor out ngayon itong DH1 naman. So, si DH na maliit, pwede natin siyang i-rewrite in terms of quantity ni 1. So, pag pinactor out mo yung DH1 sa first term, 1 na lang. Pag pinactor out mo yung DH1 dito kay second term, may matitirang AS1 over AS2. Then, multiplied ng ating finactor out na DH1. So, this is our equation for DH. So, rewriting, ang kailangan kasi natin, remember, is DH1 dyan. So, si DH1 from here, pwede natin tong, so ito muna, simplify muna natin yung nasa loob ng parenthesis. So, yung nasa loob ng parenthesis, we can rewrite it as AS2 plus AS1 divided by AS2 DH1. So, parang yung process natin ng pag-add ng fraction lang. So, butterfly. So, cross multiply plus cross multiply times the product ng denominator. So, ito yan. Okay? So, to get the DH1 in terms of DH, so etong si AS2 cross multiply kay DH, tapos yung nasa taas, cross divide naman kay DH. So, si DH1 equal siya ngayon kay AS2 over, so si AS2 over AS1, so commutative naman ang addition, no? So, pwedeng unahin natin isulat yung AS1 plus AS2. So, pinagpilit lang natin. For example, 1 plus 2 is equal to 2 plus 1. So, kahit magbaliktad sila, okay lang. Times DH. So, ito na ngayon yung ating expression ng DH1. So, lahat ay isa-substitute natin dito sa formula ng H na to, or ng T na yan. Ipagsusulatan pa ba? So, meron pa naman. So, yung T, equal siya. So, i-write ko ulit yung ating main. H1, H2, AS1, DH1 over QO. So, ating DH1, yun yung nakuha natin sa previous slide. H1, H2, AS1. So, ang ating DH1, ito siya, no? Ito. So, ito yung buo. So, that's AS2 over AS1 plus AS2 times DH. Then, divide it with Q. So, ang Q outflow natin, so, kung orifice to, so, gamitin mo formula ng discharge ng orifice. So, yun ulit yung C
area ng orifice is square root of 2GH. Okay? Now, assuming na lahat ng area, si C, si AO, tapos si G ay constant, so pwede mo silang ilabas lahat. Pag nilabas mo lahat, so nandito sa unahan na, so product ng AS1, AS2. Lagay ko sa taas, AS1 times AS2 divided by yung sum nila, AS1 plus AS2 divided by C, AO square root of 2G. So, ang matitira lang ulit sa loob, so H1, H2 na limit, dH over square root of H. So, di ba yung pinag-integrate natin kanina, ito pwede nating i-rewrite as H raised to negative 1/2 dH. And pag i-evaluate natin yan, ito yung square root of H1 minus square root of H2. So, kamukha siya nung isang formula ng time natin, kaya nga lang, ito kasi ay ES lang. Ito yung formula, di ba? So, ES lang yun nandito. Pero, dito naman ay ganito na siya. So, nakalimutan natin ilagay yung times 2 doon. So, pag in-integrate nyo si H1 over H2, yan ay 2 square root of H1 minus square root of H2. So, kaya merong 2 dun sa unahan. Burahin ko lang. Then, rewrite natin finally. So, yung ating T equal siya kay 2 times, so itong nakabilog na yan, AS1, AS2 over AS1 plus AS2 times, so naka-divide siya, so pwede natin siyang i-rewrite as 1 over C, area ng orifice is square root of 2G times, so yung integral niyan, that's 2 times square root of H1 minus square root of H2. So, ito na ngayon yung formula natin kapag ganito yung itsura ng orifice. Okay? So, that's our formula. So, let me stop this muna para hindi masyadong mahaba ang video.